Hindi ka dapat nagigising ng ganitong oras. Maling-mali na nakita mo ko. Pasensya ka na, Sir Oliver, ha? Pero matagal na yung sulat na natanggap mo. Ilang buwan na po ang nakalipas, mag-iisang taon na yata. Wala na po si Don Carpio. Dekadang inilagi ko sa pesting mansyon na to. Ilang taon akong nagtiis sa masamang pag-uugali ni Don Carpio. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa kanya, sa'yo lang ipamama ng lahat ng ari-arian niya. Konting pasilip lang po yan sa ating kwento ngayong araw. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Alam niyo po ba na may mga tao pala talaga na darating sa buhay natin para magbigay ng purpose, kahit panandalian lang. Yung tipong dumating siya ng sandaling panahon, pero yung impact sa buhay mo ay panghabang buhay. At pag nawala na sila, saka mo lang marirealize ang lahat. Magandang araw po, Miss Anne, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Matagal ko na po kayong sinusubaybayan dahil sa mga nakakatuwang tema na merong drama at pag-ibig kahit sa gitna ng banta ng mga aswang. Naging paborito ko na po kayo kasama ng mga trabahador sa hasyenda. At sa kwento ko pong ito, ibabahagi ko po sa inyo kung paano ako napalapit sa isang matandang lalaking kinatatakutan ng lahat. Isang ubod ng yaman at makapangyarihang tao, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, namuhay at namatay siya ng mag-isa. Ako nga po pala si Jean, at ikukwento ko po sa inyo kung paano ako napalapit sa isang matandang nilalayuan ng lahat. Ay, sa wakas at nakauwi na rin. Nakakapagod alagaan ng matandang yon. Napakasungit, napakasama ng pag-uugali. Kung hindi lang malaking pasahod niya sa akin eh. Jean? Nasaan ka na ba? Ha? May nailuto ka na bang pagkain? Ay, Tia Sora, nandiyan na po pala kayo. Mano po? Ano? May nailuto ka na bang pagkain? Alam mo, uuwi ako, hindi ba? Ay, naku, pasensya na ho, Tia Sora. Hindi ko po alam na uuwi kayo. Hindi po nasabi sa akin ni Ate Sol. Baka nakalimutan niya kasi marami siyang assignments at projects. Kaya kakaunti lang ho ang nasaing ko at saka nalutong ulam. Oh, ang ibig mo sabihin wala? Wala ho. Hindi naman po ako nagpapasobra ng pagkain dahil napapanis lang din. Ayoko naman pong masayang ang perang pinaghihirapan ninyo. Ay, Diyos ko naman, Jean. Sa lahat ng araw, ngayon pa talaga nawala ng pagkain. Ay, naku, gutom na gutom pa naman ako. Sa susunod, tanungin mo si Marisol kung kailan ang uwi ko para makapaganda ka naman. Pasensya na ho, Tia. Ayaw nga pala. Nakahanap ka na ba ng trabaho, ha? Hindi pa po eh. Mahirap po pala maghanap ng trabaho, no? Abay, mahirap talaga kung maselan ka sa paghahanap ng trabaho. Baka naman kasi ang gusto mo, manager ka agad, kahit na high school graduate ka lang. Ay, hindi naman po, Tia. Ang totoo nga po niyan, ilang trabaho na po ang inaplayan ko. Nagpasa na po ako ng mga bio data sa isang school para maging janitress at sa katindera sa palengke, sa bakery, tagapagbantay ng computer shop at kung ano-ano pa po. Pero hindi po ako natanggap. Eh, Diyos ko, hanggang kailan ka pala magiging tambay dito sa bahay? Nako. Ilang taon na kitang pinag-aaral, ha? Ha? Napagtapos pa kita ng high school. Aba, ang swerte mo naman na talaga, ano? Huwag po kayong mag-alala. Hanggat wala pa po akong trabaho, ako naman po ang kikilos dito sa bahay. Lahat po ng kailangan gawin, gagawin ko po. Kahit po yung mga damit ni Ate Sol saka ni JJ, ako na po ang maglalaba. Hindi po ako magiging pabigat. Ay, siya, sige. Wala naman ako magagawa kung di ka magaling dumiskarte sa paghahanap ng trabaho. Ipagluto mo na lang ako ng makakain. Magpapahinga na lang muna ako. Gisingin mo ako, ha, kapag tapos ka na magluto. Opo, Tia.
Kinuha ko ang mga gamit ni Tia Sora at saka sumunod sa kanya patungo sa kwarto. Nang mailagay ko ng mga gamit niya roon, dumiretso na kaagad ako sa kusina. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Nagluto na kaagad ako ng ulam at nagsaing ng kanin. Gumraduate ako ng high school nitong nakaraang 2 buwan pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makahanap ng trabaho. Bukod kasi sa mahirap talagang maghanap ng trabaho kapag high school graduate lang, 17 anyos pa lang ako. Wala pa ako sa legal age para makapagtrabaho. Pekein ko man ang edad ko, hindi pa rin ako makapasok. Petite kasi talaga ang katawan ko. Parang mas bata pa kaysa sa tunay kong edad. Kailangan ko pa namang magtrabaho na dahil kailangan kong masuklian ang lahat ng hirap at sakripisyo ni Tia Sora sa akin. Siya na kasi ang tumayong magulang ko sa loob ng 4 na taon simula nang maulilang lubos ako. Tia, ayos na po ang pagkain nyo. Luto na po ang ulam at kanin. Pwede na po kayong kumain. Ay nako, mabuti naman. Ano niluto mo? Ginisang gulay po. Hindi ko po nilagyan ng okra kasi, di ba ayaw niyo po nun? Mabuti kung ganon. Siya nga pala, kumain ka na ba? Opo, kumain na po ako. Huwag po kayong mag-alala. Siya sige. Siya nga pala. Alam kong kasama sa dahilan kung bakit hindi ka pa nakakahanap ng trabaho dahil 17 anyos ka pa lang. Alam mo, maganda sana kung ikaw na lang ang pumalit sa akin sa pag-aalaga kay Don Carpio Po, magre-resign po kayo sa trabaho? Tako, matanda na ako, Jean. Alam mo yan. Dapat nga, nagpapahinga na ako pero sa dami ng responsibilidad ko kinakailangan ko pa magtrabaho. Kung maayos lang sanang binibigay sa akin ng tsuhin mo di ba? Pero ayos na po kaya kay Don Carpio. Paano magre-resign ka doon? Sus, matagal niya na akong pinagre-resign doon. Wala lang mahanap na ipapalit sa akin Ang hirap kasi niyang tiyagain. Pero ikaw, kilala kita. Matyaga kang bata Sigurado ako na magugustuhan ka ni Don Carpio. Hindi po kaya magagalit si Tio kapag nag-resign ka at ako ang pumalit sa'yo? Bakit naman siya magagalit? Papalit ka naman sa akin Magbibigay ka naman sa akin kapag sumahod ka, di ba? Oo naman po. Ano? Payag ka na ba, ha? Sige ho, kung yan ho ang gusto nyo. Baka naman napipilitan ka lang. Naku, ayaw ko magtrabaho ka ron ng napipilitan lang, ha? Masungit pa naman yung si Don Carpio. Hindi po. Excited nga po akong magtrabaho Siya, sige. Ikaw lang ang bumalik doon sa Lunes, ha? Ikaw na lang. Sabihin mo na lang sa kanya na nagkasakit ako, kaya ikaw lang papalit sa akin. Hindi po ba masamang magsinungaling? Hindi naman masama kung tama. Sige ho. Nag-aalangan man sa biglaang desisyon ni Tia Sora, wala na akong magagawa. Kahit naman kasi hindi ko gusto, kukonsensyahin niya lang din naman ako. Hindi ko kilala si Don Carpio, pero base sa mga kwento ni Tia Sora, masungit na matanda siya. Ang sabi sa akin ng tiya ko, walang may gustong mag-alaga dun sa matanda kahit na napakayaman niya. Lunes ng madaling araw, bumiyahe na kaagad ako patungo sa hasyenda ni Don Carpio. Sa kabilang baryo lang naman yon kaya mabilis lang din akong nakarating. Dapat daw kasi naroon na ako ng saktong 6:00 ng umaga. Dahil 7:00 hanggang 8:00 nagigising si Don Carpio. Kailangan ko pa siyang ipaghanda ng makakain niya. Maraming habilin si Tia Sora, lalong-lalo na sa pagkain ng matanda. Maraming bawal, katulad na lang ng mga bawal na bawang at asin. Kung iisipin para siyang aswang dahil talagang yun pang bawal sa kanya. Pero ang sabi ni Tia Sora, bawal sa kanya dahil marami na itong sakit. Na nakumpirma ko nang sa wakas ay nakilala ko siya. Sakay ng isang wheelchair ang isang matandang lalaking may maputlang balat. Ang kanyang buhok ay puro puti na. Kung susumahin, siguro nasa higit 80 na ang edad niya. Sino ka? Nasaan si Sora? Magandang umaga ho, Don Carpio. Ako nga po pala si Jean. Pamangkin po ako ni Tia Sora. Nagkasakit po si Tia kaya hindi na po siya makakapagtrabaho. Mahihirapan pa raw po siya na makahanap ng ibang kasambahay para sa inyo. Kaya ako na lang po ang pinadala niya. Ay, parang 12 anyos ka lang nako, hindi ako nagpapatrabaho ng mga menor de edad. Umuwi ka na. Sabihin mo sa tiya mo, maghanap muna ng bagong kasambahay bago siya umalis.
Ha? Ay naku ho, mukha lang po talaga akong bata pero magdi-18 anyos na po ako. Gusto ko ng katunayan na hindi ka na nga minor. Po? Pero naiwan ko po kasi yung birth certificate ko sa bahay. Wala naman po kasing sinabi si Tia Sora na dalhin ko. Oh, edi ano pang hinihintay mo? Umuwi ka na. O sige po. Pero nakapaghanda na po ako na makakain ninyo. Ang sabi ni Tia, paborito niya raw po ang vegetable salad kaya yun po ang hinanda ko. Ganon ba? Malayo pa bang uwian mo? Sa kabilang baryo ho, nakatira po ako sa bahay ni Tia Sora. Malapit lang naman pala eh. O siya, umuwi ka na. Pero Don Carpio, ano po kasi may problema. Kung ano mang problema mo na yon. Wag mo na akong idamay. Wala po kasi akong pera. Pamasahe lang ibinigay sa akin ni Tia. Di maglakad ka. Problema ba yon? Ang mga kabataan ngayon tamad na maglakad. Samantalang kami noon ilang bundok ang tinatawid pero hindi naman kami nagre-reklamo. Sige ho, dalhin ko po ang birth certificate ko pero ang totoo po niyan, 17 pa lang po ako. Sa June pa po ako magde-18. Oh, bakit nagsinungaling ka? Kasi po nagagalit na kayo. Ayoko sa lahat, yung mga sinungaling. Kaya mo bang hindi magsinungaling kung magtatrabaho ka sa akin, ha? Hindi naman po ako sinungaling. Natatakot lang po ako kasi kailangan ko po talaga ang trabaho. Pero kung ayaw niyo po talaga akong pagtrabahuhin dito, wala naman po akong magagawa. Sige ho, uuwi na lang po ako. Huwag ka nang umuwi. Ihanda mo na ang mainit na tubig ko para pagkatapos kong kumain, makapaligo na ako. Aha? Talaga ho? Oh, ayaw mo ba? Syempre gusto ko po. Di sundin mo na ang inuutos ko sa'yo. Dali-dali kong sinunod ang inutos niya sa akin. Akala ko talaga pauuwi na niya ako dahil sobrang sungit niya sa akin. Nanlalamig ang mga kamay ko. Nanginginig pati ang mga labi ko habang nakikipag-usap sa kanya. Mabuti na nga lang at hindi bumigay ang mga tuhod ko nang dahil sa labis na kaba. Habang abala sa pagpapakulo ng tubig, kumakain naman ng almusal si Don Carpio. Napansin ko na panay ang pag-ubo niya. Nakakaawa kasi parang bibigay na yung lalamunan niya sa kakatahol. Umaangat baba ang kanyang dibdib habang habol hininga siya sa tuwing isusubo ang pagkain. May nakita po akong lemon at honey dito. Kung gusto niyo po, pwede ko po kayong gawa ng lemon tea tapos lalagyan ko po ng honey para kahit papaano po lumuwag yung paghinga niyo. Pagpapabango ba yan, ha? Ayoko sa mga sipsep, ha? Po? Ay nako, kilala ko ang mga ganyang ugali. Magkukunwaring mabait para makasipsep. Di kung ayaw niyo po, magtitiis lang po kayo sa kakaubo. Nagmamalasakit lang naman po. Ano ka mo? Sumasagot ka? Hindi po. Ang sabi ko lang po, hindi naman po ako sumisip-sip sa inyo. Suggestion ko lang naman po, pero kung ayaw niyo po, edi wag na lang po. Apat? Oy, siya, sige. Igawa mo ako ng tiyaan na sinasabi mo. Kapag hindi gumana yan sa ubo ko, tatanggalin talaga kita. Sige po. Ganito kasi ang ginagawa sa akin ni nanay noong buhay pa po siya. Mabilis pong gumaling ang ubo ko. At saka po, bakit parang ang tindi po ng ubo niyo? Hindi po ba kayo nagpapatingin sa doktor? Wala akong tiwala sa mga doktor. Tutusukin lang nila ako ng tutusukin ng maraming karayom pagkatapos paiinumin ako ng kung ano-anong gamot. Mag-aaksaya lang ako ng pera. Paano po kung malala na po pala ang ubo niyo? Di mamatay. Ang tagal-tagal ko nga mamatay. Inabot na ako ng 89. Bagot na ako sa buhay na to. Don Carpio naman, wag po kayong ganyan. Ang sarap pong mabuhay lalo na po kayo na maraming pera. Pwede ka nga pong pumunta sa iba't ibang lugar na... Napuntahan ko na ang buong mundo. Ang gusto ko na lang ngayon mamaya pa. Sabi niyo ho Ay, ito na po pala yung tiyaan niyo. Mainit pa po Hindi ba pwedeng mamaya ko na yan iinumin? Gusto ko na munang maligo. Kaya niyo po bang maligo ng mag-isa? Naka-wheelchair na po kayo Kayang-kaya ko pa, no?
Naka-wheelchair lang ako dahil tinatamad ako maglakad. Ah, ganun po ba? Akala ko po lumpo na po kayo. Alam mo, napakadaldal mo ano. Hindi naman po masyado. Kahit masungit si Don Carpio, masasabi kong hindi naman siya masama. Ang ugali niya ay parang tipikal na sa mga matatanda. Nagsusungit dahil sa edad nila. Sa loob ng ilang linggo, mabilis kong natutunan ang lahat ng mga dapat gawin sa loob ng mansyon. Hindi ko naman kailangang maglinis ng napakalaking mansyon dahil may dumarating na tagalinis tuwing Miyerkules, kaya minor lang na paglilinis ang kailangan kong gawin. Ang hindi ko lang talaga gusto sa mansyon ay yung kakaibang pakiramdam tuwing gabi habang natutulog ako. Pakiramdam ko kasi palaging may nanonood sa akin na naging dahilan kaya nagigising ako tuwing madaling araw. Mano po, Tia Sora? Ay, kaawaan ka ng Diyos, pamangkin. Oh, kumusta ang ilang linggong pagtatrabaho mo doon kay Don Carpio? Kaya pa ba? Oh, wala naman pong problema, Tia. Medyo masungit lang po talaga siya dahil matanda na. Jesus, kilala ko matandang yon. Napakasungit, kaya imposibleng hindi mo kaiinisan. Oh, ganun po ba talaga siya nakakainis? Parang hindi naman po. Ay siya nga po pala, ito na po ang unang sahod ko. Ay ba? Napakabait mo naman talagang bata ka. Ay teka, bakit ito lang? Po, kulang pa po ba yan? Kasi po, namili pa po ako ng mga kailangan ko sa katawan. Tulad na lang po ng shampoo, sabon at Sa saka... pagkakaalam ko, libre ang mga yan sa bahay ni Don Carpio. Hindi ako pinagdadamutan niya ng mga ganyan. Kaya bakit ikaw namili ka pa? ano po kasi, Tia? Nangangati po yung balat ko sa sabon doon. Hindi po yata sanay ang katawan ko sa ibang sabon. Ay Diyos ko, kung hindi mo sanayin ang balat mo sa kung anong sabon ang meron, magiging mas maarte pa yan. Ay, akala ko pa naman sakto ang perang ipapadala mo. Alam mo naman ang tuition fee ng ate Sol mo eh. Hindi pa ako nakakabayad kasi huminto nga ako ng trabaho para makapagtrabaho ka. Sige ho. Magkano pa po ba ang kulang? Kung wala ka ng pera, hindi naman kita mapipilit. Hindi po, meron pa po ako. Ito po, idagdag niyo po sa tuition fee ni Ate Sol. Talaga? Anak ko, baka naman sumama ang loob mo rito ha? Hindi naman po. Ayos lang. Mas kailangan mo po yan sa pag-aaral ni Ate Sol. Siya po ang pag-asa nating unang makakagraduate ng kolehiyo sa pamilya. Kaya dapat po natin siyang suportahan. Ay, ang bait talaga ng pamangkin ko. Salamat ha. O siya, sige na at pumasok ka na sa kwarto mo. Tia, may ulam pa po ba tayo? Ay, naubos na. Kung nagugutom ka, magluto ka na lang ng itlog at may kanin pa naman doon. Sige ho. Alam kong ganito ang mangyayari kapag nagsimula ako magtrabaho, na iaasa sa akin ni Chasora ang lahat, na ipaparamdam niya sa akin ang bigat ng utang na loob ng pagpapalaki niya sa akin. Hindi man niya direktang sinasabi at ginagamitan niya pa ng mga mabubulaklak na salita, ramdam na ramdam ko naman. Kaya nga ang ginawa ko, sinadya kong liitan ang perang unang ibinigay ko sa kanya, para kung sakali man na magpapadagdag siya, konti lang din ang idadagdag ko. Hindi ko alam kung tama ba ang mindset ko, pero sa tingin ko kasi deserve ko rin na may sariling ipon. Pangarap ko rin namang makaalis sa poder nila. Sa totoo lang, napapagod na rin akong maging sunod-sunuran, at para magawa ko yon, kailangan kong makapag-ipon ng sariling pera. Ilang araw ang lumipas at unti-unting bumait sa akin si Don Carpio. Hindi na siya palaaway. Naging palakwento pa nga siya sa akin. Nahilig din siyang mamasyal sa hasyenda at panoorin ng mga nagtatanim na magsasaka. Bagay na hindi naman niya ginagawa noon. Alam mo ba kung ilan ang trabahador ko rito sa hasyenda? Medyo malakas din po pala ang trip niyo, no? Paano ko naman po mabibilang ang mga trabahador niyo rito? Ang dami-dami po. Hulaan mo lang. Siguro 200? Nako, mahina ka. Hindi naman po ko si Madam Auring. Ilan nga po ba? Lagpas 500. Ganon karami ang manggagawa rito. Hala, totoo po? Ay grabe, sobrang yaman niyo naman po. Paano niyo po napapatakbo ang hasyenda? Parang chill-chill lang naman po kayo. Anong chill? Malamig? Chill po. Pa-relax-relax, ganun po.
Ah, ito ang bunga ng paghihirap ko nung kabataan ko. Ilang taon na akong nagpakahirap, pagod, sakripisyo at pakikipagsundo sa Satanas para lang makamit ang gantong klaseng yaman. Grabe po. Paano po kayo nakipagkasundo kay Satanas? Basta, hindi mo na dapat malaman pa. Pero ang dapat mong malaman, lagpas 5,000 ektarya ang hasyenda kong to. Wow! So ibig sabihin po, sa inyo po ang lahat ng buong baryong ito? Hindi, may natira pang 2 ektarya. Ayaw magbenta ng lupa ng mga nakatira dun eh. Kaya itong 5,000 ektarya lang ang kinaya ko. Grabe, sobrang yaman niyo po siguro, no? Pero wala po ba kayong kamag-anak? Ay, hala po, hindi niyo na po kailangan sagutin. Ayos lang po, hindi ko po sinasadya na itanong. Ayos lang. Napaisip lang ako kung kamusta na kaya sila. Matagal na kasi simula nung nagkita-kita kami. Malamang patay na ang panganay kong kapatid pero hindi ako sigurado sa bunso. Wala po ba kayong asawa o anak? Asawa? Wala ako nun. Masyado kong in-enjoy ang buhay binata kaya eto ako ngayon. Pero ang alam ko may anak ako eh. Po? Hindi po kayo sigurado? May anak ako. Nakakasama ko siya noon. Hanggang 12 anyos siya. Kaya lang nung mahuli niya kung ano ang tunay kong pagkatao, siya na mismo ang nagsabi sa nanay niya na iwan ako. Mula nun, hindi na niya ako dinalaw pa. Grabe naman po. Parang ang sama naman po niya. Kasalanan ko naman eh. Marami akong bagay na pinagsisisihan, Jean. Mga bagay na dapat hindi ko na ginawa. Mga bagay na dapat ginawa ko. Pero hindi na maibabalik pa ang nakaraan at kahit kailan hindi na rin maitatama pa. Baka po hindi pa huli ang lahat. Gusto niyo po ba tulungan ko po kayong hanapin ang anak niyo? At ano namang magagawa mo? Wala ka namang pera. Ako ngang sandamakmak ang pera hindi siya mahanap ikaw pa kaya. Alam mo, ang nagtatago, mahirap talagang mahanap. Sayang naman po. Ang mabuti pa bumalik na tayo sa mansyon at hinahapo na ako. Sige ho. Nakaramdam ako ng awa para kay Don Carpio nang malaman ko ang tungkol sa pamilya niya. Kahit pa ba ganun siya kasama, hindi dapat siya iniwan ng sarili niyang anak. Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata ni Don Carpio na para bang matagal na niyang kinikimkim ang bigat. Gusto ko siyang tulungan, pero tulad nga ng sinabi niya, wala akong kakayahan. Para kahit papaano makatulong sa kanya, araw-araw ko siyang pinangingiti. Napakahirap niyang pangitiin pero natutuwa ako dahil unti-unti kong nahuhuli ang kanyang kiliti. Ayos na sana ang lahat sa mansyon kaya lang hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam ko tuwing gabi habang natutulog ako. Akala ko noong una dahil lang hindi pa ako sanay matulog sa mansyon pero inabot na ng 2 buwan at ganun pa rin. Isang gabi, nang magising ako 3:00 ng madaling araw, nahirapan akong makabalik muli sa pagtulog. Kaya naisipan kong bumangon para lumabas at dumiretso sa kusina para sana uminom ng tubig. Ngunit pagkarating ko doon, laking gulat ko nang may marinig akong kumakalansing. Para bang may hinahalungkat. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Naisip ko na baka magnanakaw yon. Kaya imbis na dumiretso sa loob ng kusina, kumuha ako ng vase. Alam kong mamahalin yon pero mas mahalaga na may hawak akong pandepensa kung sakali mang magnanakaw nga ang makakaengkwentro ko. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng kusina. Nasa harap ng refrigerator ang magnanakaw. Nangangalkal ito ng pagkain. At nang nasa harap na ako nito, kaagad kong itinutok ang vase sa kanya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Magnanakaw ka, no? Jean! Teka, Bakit Don gising ka pa? Carpio? Ano pong ginagawa niyo? Madaling araw na, kumakain pa po kayo? Ay, Diyos ko, bakit po kayo kumakain ng hilaw na karne ng manok? At saka ang dami niyo pong nakain. Marami pong laman sa ref kanina pagkatapos kong magluto. Hindi ka dapat nagigising ng ganitong oras.
Maling-mali na nakita mo ako. Pero Don Carpio, mali rin po na... Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko, bigla nang bumagsak sa sahig si Don Carpio. Hinimatay siya. Kaya dali-dali kong binitiwan ang hawak kong vase, pagkatapos ay dumiretso ko sa kanya at tinulungan siyang tumayo. Pero wala talaga siyang malay. Kaya sinuri kong maigi ang bawat parte ng katawan niyang tumama sa sahig. Tiningnan ko kung may sugat ba. Mabuti na lang at wala. Kaya kahit na nahihirapan, binuhat ko siya patungo sa kanyang kwarto. Gusto ko sanang magpatulong sa driver pero ayoko namang makaistorbo pa sa tulog niya. Isa pa, nasa baba lang naman ang kwarto ni Don Carpio dahil nga gumagamit na siya ng wheelchair. Naisip kong kayanin na lang na buhatin siya hanggang sa makarating doon. Grabe. Sobrang bigat niyo po, Don Carpio. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Para ka pong nag-stress eating, ang dungis mo. Pati yung hilaw na karne ng manok, hindi niyo po pinalampas. Kahit na wala siyang malay, nagpatuloy pa rin ako sa pagrereklamo habang pinupunasan ang mukha niya. Hindi ko siya kayang iwan ng madungis, kaya nilinisan ko na muna siya. Nang matapos ko siyang punasan, kinumutan ko siya at sinigurong komportable bago ako nagpasyang umalis. Pero bago ko yon nagawa, may napansin ako sa ibabaw ng lamesang katabi ng kama niya. May 3 picture frame doon. Isang picture ni Don Carpio noong kabataan pa niya. Yung isa ay larawan ng 3 tao at isa siya doon. Habang yung isa naman ay si Don Carpio kasama ang isang batang lalaki. Napabuntong hininga ako at napasulyap sa matanda. Mahimbing ang tulog niya ngayon pero ramdam ko na gabi-gabi siyang hirap makatulog. Sana balang araw magkaroon siya ng pagkakataong muling makasama ang pamilya niya. Kinabukasan nagising ako sa karaniwang oras kung kailan kailangan ko ng gumising. Ipinaghanda ko si Don Carpio ng almusal, isang itlog, isang mansanas, at ang naging paborito na niyang lemon na may honey. Ganong almusal lang ay sapat na sa kanya, ewan ko ba. Kaya siguro naghalongkat siya ng pagkain kagabi dahil sa matinding gutom. Jean, iha, may alam ka bang gamot para sa sakit ng ulo? Pakiramdam ko may sugat ang likod ng ulo ko sa sakit Alam niyo po ba kung ano nangyari kaya sumasakit ang ulo mo at parang may sugat? Hindi nga Basta't nagising na lang ako, ganito na kasakit ang likod ng ulo ko. Ibig pong sabihin, hindi niyo po naaalala yung pinaggagawa niyo kagabi? Hindi. Bakit? May ginawa ba ako? Nakita mo ba? Nag-sleepwalk po ata kayo. Kumakain po kayo ng pagkarami-rami kagabi. Kahit hilaw na manok kinain mo, hindi po ba sumakit ang tiyan mo? Sigurado ka ba? Hindi ka lang ba nananaginip? Sigurado po ako. Hanggang ngayon nga ngalay pa rin ang braso ko kakabuhat po sa iyo pabalik sa kwarto. Hinimatay ka po Bakit ba kasi nasa kusina ka pa ng ganong oras? Hindi ba dapat natutulog ka na? Sa kasamaang palad po, madalas po akong magising na madaling araw. Siguro po dahil namamahay po ang katawan ko. Namamahay 2 buwan ka na rito. Ang mabuti pa, kung hindi ka makatulog ng maayos, bumili ka ng gamot para dyan. Ayos lang po ako. Di pa lang po ako komportable sa pagtulog ko sa kwarto rito. Ang mas intindihin niyo po ang sarili mo. Dapat nag-aalala ka dahil sa nangyari po kagabi. Paano po kung nabagok ka na sa susunod? Maswerte pa po kayo, hindi ka napuruhan. Kung mabagok, di mabagok. Problema ba yon? Ipalibing mo ko. Don Carpio naman, wag po nga kayo magsalita ng ganyan. Anong gagawin ko kung nagawa ko ngayon kagabi? Magpatingin po kayo sa doktor para malaman niyo kung anong sakit mo at para mabigyan po kayo ng tamang gamot. Hindi na kailangan. Ang tao, kung mamamatay, mamamatay. Bahala na nga po kayo. Mag-almusal ka na lang po. Teka, saan ka pupunta? Hindi mo ba ako sasabayang mag-almusal? Nagkape at nagpandesal na po ako, Don Carpio. Kailangan ko na po magsimulang maglaba at marami pong labahin. Hindi na siya nagreklamo nang umalis na ako at dumiretso sa laundry area. 1 linggo na rin simula nung sinabayan ko siyang mag-almusal.
Ang sabi niya, mas mapapadali daw ang paghuhugas ko ng pinggan kung sabay na kaming kakain. Pero sa tingin ko, hindi yon ang tunay na dahilan. Gusto lang talaga niya ng may kasabay kumain. Ayaw lang niyang aminin. Ilang buwan ang matuling lumipas. Imbis na gumaan ang ubo ni Don Carpio, mas lumalala pa yon ng lumalala. Ilang beses ko na siyang kinausap na ipatingin sa doktor ang ubo niya dahil hindi na umiepekto ang mga herbal na ipinaiinom ko sa kanya, pero talagang matigas ang ulo ng matanda. Hanggang sa hindi na ako nakatiis. Nagpatawag na lang ako ng doktor na siyang pupunta sa mansyon para matingnan siya. Don Carpio, gising na po kayo. Kailangan niyo na pong kumain para makainom ka na ng gamot. Ayokong kumain. Don Carpio naman, hindi po pwede. Narinig niyo naman po ang sinabi ng doktor, di ba? Na may taning na ang buhay ko. Oo. Rinig na rinig ko. Oo nga ho, may taning na. Pero hindi ibig sabihin na hindi na pwedeng pahabain pa. Kung itutuloy-tuloy niyo po ang pag-inom ng gamot, pwede pa raw po kayong umabot hanggang 2 taon. At ano namang gagawin ko sa 2 taon na yon? Sapat na ang 2 buwan sa akin. Gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin sa loob ng mga araw na yon. Paano mo naman po magagawa kung nangihina ka nga? Kayang-kaya ko. Bakit ba palagi mong sinasabing hindi ko kaya? Nasaan ang pagkain ko? Kakain na ako at mamamasyal ako doon sa labas. Samahan mo ko para kung sakaling bigla akong mamatay, may makakakita sa akin. Ay, tigas po ng ulo ninyo. Eh di sayang naman po ang mga gamot na nireseta ng doktor. Hindi ko naman sinabi sa'yo na magdala ka ng doktor dito eh. Napakakulit mo rin kasi. Nag-aalala lang naman po ako sa inyo. Hindi na ako sinagot pa ni Don Carpio. Sa halip ay nagpatulong na siyang bumangon dahil kakain na raw siya at sasamahan ko siyang mag-ikot-ikot sa hasyenda. Pagkatapos niyang kumain, pinilit ko pa siyang uminom ng gamot pero nagmatigas talaga siya. Wala naman akong magawa dahil yon ang gusto niya. Natatakot akong mamatay si Don Carpio dahil sa totoo lang napalapit na ako sa kanya. Masungit man siya at madalas na matigas ang ulo, hindi yon ang nakikita ko. Ang nakikita ko ay isang matanda na napakalungkot. At madalas kapag nakikita ko siyang nagkakaganito, kumikirot ang puso ko para sa kanya. Bakit po dito niyo naisipang pumunta? Sa taniman pa talaga ng mais? Ay, bakit pa? Gusto ko rito eh. Matagal na akong di nakakapunta. Pero nahihirapan po tayo rito. Baka sumabit po ang gulong ng wheelchair mo sa mga dahon. Problema ba yon? Di maglalakad ako. Kunin mo sa kotse ang tungkod ko. Kaya niyo pa po bang maglakad? Sa tingin mo. Ito na nga po. Ito na, nakuha ko na po. Dahan-dahan lang po sa pagtayo. Paano naman ako magmamadaling tumayo? Patawa ka talagang bata ka. Minsan po, nagmamadali kayo eh. Nagmamadaling mahulog ka mo. Tara na. Gusto ko nang makita ang mga mais. Kakaiba rin po talaga minsan ang trip nyo. Sa dami ng pwedeng puntahan, dito pa talaga sa maisan. Kakain po ba kayo ng mais? Ay naku, matatanggal pa po ang pustiso ninyo. Sira ulo ka. Bakit naman ako kakain ng mais? Gusto ko lang pumunta dahil gusto ko siyang maalala. Sino po? Yung anak ko. Hindi ba't nakwento ko na siya sa'yo? Hindi pa po eh. Yung anak niyo po ba mahilig sa mais? Oo. Nung dinadalaw niya pa ako, hindi pwedeng hindi kami pupunta rito sa maisan. Mamimitas kami ng mga mais pagkatapos ay ipapaihaw niya sa tiyahin mo. Nako, araw-araw akong nananabik na makita ulit ang mga ngiti niya habang kumakain siya. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti ko nang natatanggap na hindi niya na ako dadalawin pa talaga. Nakakalungkot naman po. Ganun po ba talaga kasama ang nagawa niyo noon para hindi ka na niya dalawin ulit? Imposible naman pong pumatay kayo ng tao. Paano kung sabihin ko sa'yo na oo? Iiwanan mo na rin ba ako? Don Carpio, wag naman po kayo ganyan magbiro. Nagbibiro lang naman po kayo, di ba? Seryoso ako. Sa sobrang yaman kong tao, sa tingin mo ba hindi ko kayang pumatay ng tao? Napabitiw ako sa kanya nang marinig ko ang sinabi niya.
Pakiramdam ko, binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko inaasahan na gano'n ang isasagot niya. Hindi si Don Carpio yung tipo ng tao na palabiro. Kaya habang nakatitig ako sa mga mata niya, alam ko na totoo ang sinabi niya. Hindi mo ba kailanman naisip kung bakit iniwanan ako ng buong pamilya ko kahit ganun pa ako kayaman? Don Carpio, ano po bang ginawa mo? Bilang hindi naman ako pinanganak sa mayamang pamilya, nangarap ako ng isang masaganang buhay. Ilang beses akong sumubok, nagtrabaho, nagnegosyo, sinubukan ang lahat ng mga bagay na pwede kong ikayaman pero 30 anyos na ako, hindi pa rin sapat. Sobrang tagal kong yumaman at inip na ako. Kaya po ba kayo pumatay ng tao? Hindi ko alam na kailangan kong pumatay ng tao. Ano pong ibig mong sabihin? Nakipagkasundo ako sa isang napakayamang tao. Hindi lang siya basta mayaman. Sobrang yaman. Ang sabi niya sa akin, ipamamana niya raw sa akin ang lahat ng ari-arian pati na ang pera niya. Basta tanggapin ko lang ang pinakatatago niyang lihim. Basta't ako ang sasalo nang maiiwan niya dahil mamamatay na siya. Ano po yung sinalo niyo? Ipinasa niya sa akin ang sisiw niya. Isang sisiw na patuloy na mabubuhay sa katawan ko hanggat patuloy akong kakain ng tao. Kumakain po kayo ng tao? Jean, huwag kang matakot. Oo, kumakain ako ng tao. Noon, bago ako mahuli ng anak ko. 38 taon na ang nakakalipas, kaya ngayon hinang-hina na ang katawan ko. Paano po ako makakasiguro na hindi mo ko kakainin? Kung kakainin kita, ay di sana matagal na, di ba? Noon pa sanang pwede pa akong mabuhay. Kung ganun, naghahanap po kayo ng pagpapasahan ng sisiw? Bakit? Tatanggapin mo ba kung ipapasa ko sa'yo? Siyempre hindi po. Bakit ko naman po gagawin yun? Hindi po ako desperadang yumaman. Mabuti kung ganon. Huwag kang mag-alala. Isasama ko ang sisiw na nasa tiyan ko hanggang sa hukay. Kaya huwag mong kalilimutang magpahukay ng sobrang lalim na libingan para sa akin, ha? Sobrang sama ng loob ko dahil yun na ang huling beses na nakausap ko si Don Carpio. Para niya akong anak kung humagulgol sa mismong libing niya. Bukod sa mamimiss ko siya, awang-awa talaga ako sa kanya. Wala kasing ni isang kamag-anak ang dumalaw. Tanging mga trabahador lang ang naroon. Sinunod ko ang habilin niya na laliman ng hukay ng libingan. Kahit pa nagtataka ang mga naghukay, wala naman silang magagawa. Sa likod lang ng mansyon inilibing si Don Carpio ayon na rin sa last will and testament niya. Ay, salamat naman at natapos na rin ang libing ni Don Carpio. Nakakapagod ah. Bakit ba kasi kailangan pa niyang iburol samantalang wala naman siyang kamag-anak na dumalaw? Tia, wag naman po kayong ganyan. Kahit walang dumadalaw na kamag-anak, tao pa rin naman po si Don Carpio. At saka nakita niyo naman po, marami pa rin nagmamalasakit sa kanya. Ay sus, plastic lang ang mga yon. Matagal ko nakilala ang mga taong yon. Dekada ako nagtrabaho rito, no? Siya nga pala, tungkol sa last will and testament niya. Bakit sa'yo ipinaalam ng abogado, ah? Teka, huwag mong sabing pinamanahan ka niya. Bakit niyo naman po nasabi yan? Syempre, hindi na alam ni Don Carpio kung buhay pang mga kabag-anak niya eh. Kaya, kanino niya ipapamana ang napakalaking hasyendang ito, pati na yung mansyon, di ba? Imposible namang ibinigay niya itong lahat sa charity. Ang totoo po niyan, pinamanahan niya nga po talaga ako. Ha? Talaga? Magkano pinamana sa'yo? Kalahating milyon? 1 milyon? Uy, nakakatuwa naman. Hindi po. O, ba't ganyan ang itsura mo? Ayaw mo bang sabihin sa akin kung magkano? Kung ganun, sige. Hindi kita pipiliting aminin sa akin kung magkano, pero baka naman. Alam mo naman na ako nagpasok sa'yo dito, di ba? Hindi kayo magiging close ni Don Carpio kung hindi dahil sa akin. Siyempre naman ho, bibigyan ko kayo. Magkano nga ba? Basta ho, bibigyan ko kayo ng malaki. Ang damot, ayaw sabihin. Basta bigyan mo ako ha, kahit mga 70% lang ng ipinamana sa'yo. Ano po? Grabe naman po kalaki ang 70%, Tia. Parang sobra naman po.
Ay, hindi sobra yun, Jane. May pamilya pa kasi ako. 4 kami. Ang mga pinsan mo at ang tiyo mo. Samantalang ikaw, mag-isa ka lang naman sa buhay, ano? Ano gagawin mo sa maraming pera, di ba? O sige ho. Pero kasi ang sabi din sa last will and testament niya, ako na po muna ang bahala sa hasyenda. Ang ilang porsyento ng kita ibibigay sa mga charity na sinusuportahan niya. Ah, ganun ba? Okay din, ano? Ang galing mong manguto ng matandang mayamang madaling mamatay. Hindi ko naman po siya inuto. Sadyang napalapit lang po talaga ako sa kanya. Sabi mo eh. Eto nga palang mansyon. Sa'yo rin ba pinamana, ha? Yun nga po eh. Hindi ko nga po alam kung kanino ipinamana. Hindi ko po kasi kilala ang pangalang nakasulat. Ano bang pangalan? Oliver po eh. Pero mukhang kamag-anak ni Don Carpio dahil kaapelido niya. Ay, si Sir Oliver? Yung anak ni Don Carpio? Naku, bakit pinamana niya pa rin ng mansyon na ito? Samantalang ang tagal-tagal na niyang hindi siya dinadalaw. Ay, nako. Pero mukhang di na makukunin ni Sir Oliver tong mansyon eh. Baka nga hindi niya alam na namatay na yung tatay niya. Sinisimulan ko na nga po siyang hanapin eh. Naku, wag na. Si Don Carpio nga, hindi niya mahanap yung anak niya. Ikaw pa kaya? Tayo na lang ang titira dito. Dadalhin ko na rito yung pamilya ko, ha? Naku, sigurado maiinggit ang kumari ko kapag nalaman niya mayaman na tayo. Salamat sa napakaganda at napakatalino kong pamangkin. Hindi ko sinabi kay Tia Sora kung magkano ang buong ipinamana sa akin ni Don Carpio. Tulad nga ng sinabi niya kanina, gusto niya ng mas malaking parte. At kapag ibinigay ko sa kanya ang 70% ng manang nakuha ko, malamang sa malamang na mauubos lang ang pera ni Don Carpio sa wala. Hindi ko kayang mangyari yon. Ang perang ipinamana sa akin ni Don Carpio ay ang dahilan kung bakit siya nawalan ng pamilya. Hindi ko kayang sayangin lang ang lahat ng isinakripisyo niya. Nasira ang pamilya niya dahil sa perang ito, kaya hindi ko hahayaang maubos lang ng ganon. Kahit hindi pa ako pumapayag, talagang lumipat na sina Tia Sora sa mansyon. Tuwang-tuwa ang mga pinsan ko, maging ang tsuhin ko na asawa ni Tia ay walang mapaglagyan ang saya. Pero ewan ko ba, pakiramdam ko may mali. Na para bang hindi tamang narito sila. Grabe, pamangkin. Hindi ko akalain na mapapasate ng mansyon na ito. 3 dekada akong naging alipin dito, ha? Pero kahit na sa panaginip, hindi ko naisip na magiging akin ito. Tia, hindi po sa atin to. Titira lang po tayo rito sa mansyon hanggang sa dumating ang tunay na may-ari. Nasabi ko naman po yun sa inyo, di ba? Mapapasati na to kapag hindi mo na hinanap yung anak ni Don Carpio. Huwag mo na kasing hanapin, Diyos ko naman, Jill. Huwag ka na magsayang ng oras tsaka ng pagod. Malaki na po ang ibinigay sa akin ni Don Carpio. Tama na po yun. Itong mansyon, hindi ko po ito aangkinin. O edi sige, good luck. Mahanap po sana yung batang yun. Hindi yung magpapahanap takot lang niya. Alam niyo po ba ang tungkol sa pagkatao ni Don Carpio? Abay syempre, ako nag-alaga sa kanya, no? Ako pa nga nagpapakain mismo sa kanya dati. Ay siya nga pala, wala bang lumabas na sisiw sa bibig ni Don Carpio nung namatay siya, ha? Tia, bakit hindi niyo po sinabi sa akin na alam niyong aswang siya? Bayad ang pananahimik ko, no? Pero ngayong patay na si Don Carpio, abay, wala nang dahilan para itago ko pa, no? Hindi na niya ako mapapatay. Ay, teka, nasa na nga ba yung sisiw? Hindi ko po alam, Tia. Ha? Kaya pala pinalaliman mo ang hukay ni Don Carpio, no? Para hindi makatakas yung sisiw. Ano po bang gagawin niyo kung sakali bang makita niyo nga? Wala. Nagtatanong lang ako. Pero ang mabuti pa, yung porsyento ko na lang ang ibigay mo sa akin. I-deposito mo na lang sa bangko ko, ha? May paggagamitan na kasi ako, eh. Salamat, pamangkin. Idineposito ko na nga ang perang gusto ni Tia Sora. Hindi ko sinabi sa kanya kung magkano ang minana ko. Kaya ang ibinigay ko lang ay yung 70% ng 1,000,000. Yun kasi ang inaasahan niya, kaya hindi ko na pinataas pa ang nasa isip niya. Matuling lumipas ang mga araw at wala pa rin akong naging balita tungkol sa anak ni Don Carpio na si Sir Oliver. Kung sino-sino na ang nakausap ko para alamin ang kinaroroonan niya pero wala talaga. Pagkatapos ng ilang buwang paghahanap, sinukuan ko na muna at mas itinuon ang atensyon sa hasyenda.
naisip kong baka nga tama si Tia Sora na baka dapat pabayaan na lang hanggang sa isang araw. Jean! Jean! Nasaan ka ba? Tia, ano po nangyayari? Bakit po galit na galit ka? Abay, sino hindi magagalit, ha? Nalaman ko na hindi lang 1 milyon ang minana mo. Baka nga 1 bilyon pa eh. Kaya, bakit 700,000 lang ibinigay mo sa akin, ha? Ganyan ka na ba kakuripot sa akin, Jean? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, lahat ng sakripisyo at pagmamahal? Tia, saan niyo po ba nalaman ng tungkol dyan? Imposible naman yung abogado niya ang nagsabi. 5,000 ektarya ang hasyendang ito na ikaw ang nagpapatakbo. Ang sabi mo, porsyento lang ang binibigay sa charity kada kikita ang taniman. Ilang porsyento ang sayo, ha? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Hindi ko po sinasabi sa inyo dahil alam ko na ang ganitong magiging reaksyon mo. Hindi po sa akin ang perang ito. Opo, sa akin nga ipinamana pero ayoko naman pong waldasin dahil hindi rin naman ako ang nagpakahirap. Binigay na sa'yo yan. At saka, nagpapatakbo ka ng hasyenda. Ikaw ang nagmamando. Ikaw na mismo ang namamahala. Kaya paano hindi ka nagpapakahirap? Ha? Jean, abay partihan mo naman ako sa kinikita mo sa hasyenda. Para naman kung sakaling aalis na kami dito ng tiyo mo, makakapagpagawa na rin kami ng mansyon namin. O kahit yung isang taniman lang. Yung maisan, akin na lang yun. Tia, mas lalo pong hindi pwede ang maisan. Pinakaiingatan ni Don Carpio yun. Ay, buwiset! Patay na yung matandang yon. Binigay niya na nga sa'yo lahat. Ano pa bang pinag-aalala mo? Pasensya na ho kayo. Pero nakakaistorbo ba ako sa usapan ninyo? Usapan po ba o pag-aaway? Teka, sino ka ba, ha? Bakit bigla-bigla ka nalang pumapasok dito sa pamamahay namin? Pamamahay niyo ho. Pero sa pagkakaalala ko kasi, mansyon ito ni Don Carpio. Pasensya na ho, sir. Pero ano po bang kailangan nyo? Kasi may nagpabot nitong sobre sa akin. Hindi ko kilala kung kanino nang galing pero dito naka-address. Ano ba yung sobre na yan? Teka lang ho. Sir Oliver, kayo na po ba yan? Ikaw ba si Jean? Ang nagpadala nitong sulat na to sa akin? Opo. Masaya po ako na sa wakas dumating na po kayo. Pwede ko ba makita si Papa? Ang sabi mo kasi sa sulat na ipinadala mo sa akin, may malubha siyang sakit. Nasaan ba siya? Nasa kwarto ba? Gusto ko sana siyang makita eh. Ngayon lang nakarating sa'yo ang sulat ko? Ibig mong sabihin, matagal na to? Ang mabuti pa ho, dadali na lang po kita sa kanya. Ay tara na ho. Teka, Jean! Mag-uusap pa tayo, ha? Hindi ko pinansin ang huling hirit ni Tia Sora. Mas pinagtuunan ko ng pansin si Sir Oliver na sa wakas ay nakarating na rin matapos ang ilang buwang paghahanap ko sa kanya. Ang totoo, noong nalaman kong may taning na ang buhay ni Don Carpio, inalam ko ang address nila Sir Oliver. Naghalungkat ako sa mga gamit ni Don Carpio at nakakita ako ng mga lumang sobre doon. Iba-iba ang address na nakalagay sa bawat sulat, pero may isang magkakapareho. Iisang pangalan lang din ang nakalagay. Oo, nagsinungaling ako kay Tia Sora na hindi ko kilala ang pinamanahan ng mansyon. Pero ang totoo, alam ko na talaga dahil nagpadala ako ng sulat sa kanya. Umasa lang ako na sana hindi maging gahaman si Tia, pero wala eh. Talagang nag-uumpisa na siyang maging gahaman. Nang makalabas kami ni Sir Oliver sa mansyon, tahimik ko siyang dinala sa likod ng bahay kung saan nakalibing ang katawan ni Don Carpio. Hindi ako nagsasalita. Hindi dahil wala akong sasabihin sa kanya, kundi dahil gusto kong nakasentro na muna sa nararamdaman ni Sir Oliver ang mga sandaling yon. Pasensya ka na, Sir Oliver, ha? Pero matagal na yung sulat na natanggap mo. Ilang buwan na po ang nakalipas, mag-iisang taon na yata. Wala na po si Don Carpio. Ibig sabihin, tama ako nang iniisip na matagal na talaga ang mga sulat na nadiskubre ko sa cabinet ni Mama. Akala ko ba hindi mo alam? Alam ko na, pero umasa pa rin ako na baka bagong dating lang ang nabasa kong sulat. Ngayong nandito na ako sa puntod ni Papa, alam ko nagkamali ako ng hinala. Ikaw ang pinagkatiwalaan ni Papa sa asyendang to, di ba? Opo, ako nga. Ibig sabihin, alam mo ang totoong pagkatao niya. Kilala ko si Papa.
Hindi siya basta-bastang nagtitiwala sa isang tao. Opo, alam ko at nakwento niya rin po ang tungkol sa inyo. Nung nakita ko mismo ng harapan kung paano kumain ng laman ng tao ang tatay ko. Oo, natakot talaga ako sa kanya. Kasi sino bang hindi matatakot kung makakita ka ng aswang at sarili mo pang ama, di ba? Tama, kahit sino nga ho talaga matatakot. Natakot ako. Pero papa ko pa rin siya eh. At kahit kailan, hindi niya ako sinaktan. Mahal na mahal ako ni Papa. Ibinigay niya sa akin ang mundo. Pero dahil sa takot ni Mama nung sinabi ko sa kanya ang nakita ko, nilayo niya ako kay Papa. Ang sabi ko, pwede ko naman siyang kausapin. Pwede ko naman sabihin sa kanya na magbago na siya. Pero imbis na gawin yun, tinago ako ni Mama. Ibig mong sabihin hindi mo desisyon ng hindi magpakita sa papa mo? Desisyon yun ng mama ko. Pero naiintindihan ko naman siya dahil natatakot lang siya na mapahamak ako. At saka naisip ko rin na kahit sa ang anggulo, masama pa rin ang papa ko. Pumapatay siya ng mga tao para kainin. Itinigil niya ang pagpatay at pagkain ng tao. Talaga? Opo, pagkatapos mo siyang mahuli, tumigil na siya. Pero kapalit nun ang unti-unti niyang panghihina. Hanggang sa nagkasakit na nga siya at ngayon, wala na. Pinagsisisihan niya ang lahat ng yun. Alam mo bang sabik na sabik siyang makita ka? Papa, I'm sorry. Sorry kasi ngayon lang ako dumating. Sana noon pa, hindi na ako natakot na balikan ka. Marami akong pagkakataon na umuwi rito at makita ka pero hindi ko ginawa. Napakasakit panoorin kung paano humagulgol ng iyak si Sir Oliver. Ramdam na ramdam ko ang sakit sa bawat salitang binibitiwan niya. Halos halikan na niya ang lupa habang patuloy ang kanyang pag-iyak. Hindi ko alam kung gaano kami katagal doon basta't hinintay ko siyang matapos. Hinayaan ko siyang magluksa sa tatay niyang matagal niya ring hindi nakasama. Karapatan niya yon. Padilim na ang langit nang matapos siyang kausapin ng tatay niya. Magang-maga ang mga mata niya at puno ng buhangin ang damit niya pero wala siyang pakialam. Sir, uuwi pa po ba kayo ngayong gabi? Medyo madilim na rin po kasi, tsaka marumi na ho ang damit ninyo. May dala po ba kayong pamalit? Ang totoo niyan, wala eh. Pero ayos lang. May sasakyan naman ako kaya pwede akong umuwi ngayong gabi. Saan po ba kayo nakatira? Sa ngayon, nakatira ako sa kabilang baryo. Doon kasi ang mga kamag-anak ni Mama eh. Pero sa States talaga ako nakatira. Ganun po ba? Malapit lang naman po pala kayo. Di maghapunan na po muna kayo rito bago umuwi. Hindi po ako papayag na umalis ka ng ganyan. Oo, sige. Kung yan ang gusto mo. Sige ho. At saka may pag-uusapan pa po pala tayo tungkol dito sa mansyon. Bakit? May problema ba? Pinamana ho kasi sa'yo ni Don Carpio itong mansyon. Nako, bakit niya pa ako pinamanaan samantalang hindi naman kami magkasama? Hindi ko nga siya dinalaw ng ilang taon. Kailangan niyo pong tanggapin ang minana mo. Ayokong kunin ang lahat. At isa pa, may 10% ka rin sa kita ng hasyenda kada may ani at benta. Yung natira sa charity at saka sa mga manggagawa at puhunan. 10% din po ang sa akin. Talaga palang pinagkakatiwalaan ka ni Papa. Hindi ko nga rin po alam eh. Siguro kasi ako ang nag-aalaga sa kanya noong mga panahong may sakit po siya. Kaya pinagkatiwalaan niya ako. Mukha ka rin naman kasing mabait. Naiiya tuloy ako na pinamanahan pa ako ni Papa. Karapatan mo yon bilang anak. At saka baka hindi ka niya nasusustentuhan noong bata ka pa. Hindi nga. Pero kahit na, kasalanan ko rin naman. Wala kang kasalanan. Bata ka pa nun. Tara na po sir. Ipagluluto po kita kasi baka hindi pa nakakaluto sa tiya. Kaya lang po, ano po bang gusto niyong pagkain? Bawal din po ba kayo sa bawang at asin? Siyempre hindi. Di naman ako aswang. Nakakatuwang mabait si Sir Oliver. Ipinagluto ko siya ng adobong manok dahil tulad nga ng hula ko, hindi pa talaga nakapagluto si Tia Sora. Habang kumakain kami, pinag-usapan namin ang dapat na gawin sa mansyon.
Ang sabi niya sa akin, hindi niya raw kailangan ng mansyon dahil may bahay at trabaho siya sa States. Pero tatanggapin niya raw ang porsyento ng kita ng hasyenda. Ang suggestion ko nga sa kanya, bibilihin ko na lang ang mansyon pero ang sabi niya, mas mabuting tirahan ko na lang daw kasama ang pamilya ko. Hindi na raw niya kailangan ng bayad. Napakabait niya talaga. Oh, narinig kong usapan yun ni Oliver ah. Tirahan na lang daw natin. O diba, ano sabi ko sa'yo? Hindi na siya hahabol dito eh. Napakaano mo. Gusto mo pa talagang bilhin tong mansyon eh. Lagpas ng 10 milyon ang presyo nito. Mayabang ka rin ano. Siguro, lagpas pa sa kalahating bilyon ng pinamana sa'yo no? Ano, ba't hindi ka makapagsalita? Tia, pwede po bang wag na nating pag-awayin yung perang hindi naman talaga sa atin? Nakapangalan na sa'yo, kaya sa'yo na. Ngayon, kung hindi ka magdadamot, di magiging sa atin. Pero magiging madamot ka at saka gahaman. Diyos na lang bahala sa'yo. Grabe naman po kayo, Tia. Alam mo naman kasing may mga pangangailangan kami pero tinitipid mo kami. Hindi ko na siya kinibupa. Sa totoo lang, nakakainis siya. Ang pera kasing ibinigay ko sa kanya ay ginastos na niya sa kung ano-ano. Mga mamahaling damit, sapatos, make-up, alahas, at kung ano-ano pa. Hindi naman pangangailangan ng mga yon. Puro lang mga luho. Mas mabuti sana kung ipinangnegosyo niya ang pera. Kinabukasan, muling bumalik si Sir Oliver para maglibot-libot sa hasyenda. Ang sabi niya sa akin, na-miss niya raw yung hasyendang dating nililibot nila ni Don Carpio. Kaya kaagad kong inirekomendang pumunta sa Maisan. Wow! Mas lumawak pa ang maisan na. Dati, hanggang doon lang to eh. Sinadya raw ni Don Carpio na palawakin pa ang Maisan na dahil sa'yo. Si Papa talaga. Ay, naiiyak na naman talaga ako. Sorry ah. Ang laking pagsisisi ko lang talaga. Pakiramdam ko habang tinatanong ang Maisan na to, ganitong lungkot din ang nararamdaman niyo noon. Ayos lang naman pong magluksa, sir. Huwag niyo lang pong pigilan ang sarili niyo. Pero pipigilin ko na muna umiyak sa harap mo. Nakakahiya na eh. Teka, pwede ba akong mamitas ng mais? Ay, naku. Syempre naman po. Gusto niyo po bang ihawin ko? Ikwento rin ba ni Papa ang tungkol doon? Ang dami mo na palang nalaman tungkol sa akin nung bata pa ako. Hindi naman po. Konti lang naman. Hindi naman po masyadong makwento si Don Carpio. Meron lang po talagang pagkakataon na hindi niya mapigilang magsabi sa akin. Alam mo, sa totoo lang, naiinggit ako sa'yo. Bakit naman po? Naiinggit ako sa'yo kasi nakasama mo pa si Papa sa mga huling araw na buhay pa siya. Kung hindi sana itinago sa akin ni Mama ang sulat mo para sa akin, o kaya yung mga dating sulat ni Papa, di sana nakasama ko pa siya. Ay, wag na wag po kayo magtatanim ng sama ng loob sa nanay mo. Gusto lang niya na protektahan ka. Tama ka at alam ko naman yun. Oh, tara na. Mamitas na tayo ng mais para matikman ko na ulit yung mais ng Pinas. Masayang kasama si Sir Oliver. Para siyang batang sabik na sabik sa bawat puntahan naming parte ng hasyenda. Yun nga lang, iniyakan niya ang pagkain ng mais. Ramdam ko ang matinding pagkamis niya sa kanyang ama habang umiiyak na kinakain yon. Ang sabi niya, hindi raw siya iiyak sa harap ko pero hindi pa rin niya napigilan. Araw-araw habang nakaisang linggong bakasyon pa siya rito sa probinsya, pumupunta siya sa hasyenda. May mga pagkakataon na hindi ko na siya sinasamahan dahil may iba pa akong dapat gawin. Positibo akong wala siyang gagawing masama. Ano naman ba kasi ang pwede niyang gawin kung sakali? Napapasarap na yata ang pagpunta-punta niyang si Oliver dito sa hasyenda. Akala ko ba sa States nakatira yan? Bakit parang dito na yata? Tia, 1 linggo lang po siya rito sa Pilipinas, kaya sinusulit niya ng mga araw. At saka ano naman po kung nandito siya palagi? Hasyenda naman po ito ng tatay niya. Ibang pakiramdam ko dyan ha. Pakiramdam ko may binabalak yung lalaki na yun eh. Alam mo, ang kinayang gawin ni Don Carpio nung kaedaran niya palang yang si Oliver. Ay, naging sakim at masama siya. Kaya hindi malabong mamanin ni Oliver ang ganong klaseng pag-uugali, no? Hindi naman po siguro. Hindi mo sigurado, oy. Baka mamaya nagiging mabait lang pala siya dahil may binabalak na siyang masama. At ano naman po ang gagawin niya? Baka mamaya,
patayin ka niya. Tia Sora, masyado naman po kayong praning. Hindi niya po gagawin yun sa akin. Ako, mag-ingat ka dyan, Jean, ha? Wala ako sa tabi mo palagi para bantayan ka, ha? Hindi ko masyadong ininda ang sinabi sa akin ni Tia Sora. Hindi rin kasi ako naniniwala na gagawin sa akin yon ni Sir Oliver. Ang nasa isip ko, sadyang nag-aalala si Tia Sora na madagdagan ng kaagaw sa manang nakuha ko. Medyo nalulungkot lang talaga ako na para bang nagiging gahaman na si Tia. Hindi ko naman siya diretsang masabihan dahil alam kong masasaktan siya. 4:00 ng hapon nang makita ko si Sir Oliver na may bit-bit na pala. Kasama niya ang ilang mga trabahador sa hasyenda habang nakikipagtawanan pa siya. Sir Oliver, saan po kayo pupunta? At may dala po kayong pala? Ito ba? Tutulong ako sa paglilinis ng malaking kanal. Nagbara daw kasi. Umuwi na yung ibang trabahador at sila na lang daw yung natira. Kaya sasama na ako para tumulong at para mapadali na rin yung gagawin. Hala, ayos lang po ba sa inyo yun? Nako, ayos lang no. Marunong naman akong gumamit nitong pala. At saka tutulong lang naman ako para hindi umapaw yung irigasyon. Sige ho. Kaso baka gabihin naman po kayo niyan. Kung gagabihin ako, dito ako matutulog sa mansyon. Pwede ba akong matulog sa kwarto ni Papa? Kaya niyo po bang doon na lang matulog? Oo, hihintayin kong dalawin ako ni Papa sa pagtulog ko. Nakakakilabot naman po. Sige po sir, kayo na po ang bahala. Una na po ako at magpapasweldo pa po ako. Nang tuluyan na kaming nakapagpaalam sa isa't isa, dumiretso na ako sa opisina ng hasyenda kung saan nakapila na ang mga trabahador para sa sweldo nila. Tuwing araw ng sahod, maaga ang uwian, kaya medyo inagahan ko rin talaga para makauwi na sila sa kanya-kanya nilang mga pamilya. Matapos kong magpasahod, bandang 5:00 ng hapon, umuwi na ako ng mansyon para magpahinga. Oh, Jean, gusto mo ba ng kape? Naipagtimpla na kita. Ay nako, tiya, magpapahinga na po sana ako. Nag-abala pa po kayo. Pwede po bang tumanggi? Nakapagtimpla na ako. Tsaka nakainom na ng kape ang mga pinsan mo. Sayang naman to kung itatapon eh. Bakit po kasi nagtimpla kayo kaagad? Sige na nga po, akin at iinumin ko na lang po sa kwarto. Ayun, alam ko naman talaga na ayaw mo nag-aaksaya. Masarap ang kape niyan, Jane. Aminin ko man ho sa hindi, masarap naman po talaga kayong magtimpla ng kape. Oo na, siya sige. Magpahinga ka na. Ayoko mang magkape, ayoko namang itapon ni Tia ang tinimpla niya para sa akin. Isa pa, kilala ko siya. Mabilis siyang magtampo. Kaya kung hindi ko tatanggapin, malamang na magalit siya. Pagkarating ko sa kwarto, inilapag ko ang kape sa ibabaw ng lamesa. Naghugas lang ako ng katawan at nagpalit ng damit bago ko sana inumin ng kape. Pero hindi ko na nagawa nang makatulog na ako sa labis na kapaguran. Napabalikwas na lang ako ng bangon nang bigla kong ang naalala ang kapeng dapat iinumin ko. Pagbangon ko, napansin ko agad ang oras sa wall clock. 9:00 na ng gabi at ang kape ko malamig na. Hindi lang malamig. May lumulutang na ring maliit na ipis. Kaya hindi ko na talaga siya kayang inumin. Itinapon ko ang laman nun sa banyo bago ako dumiretso sa kusina para ibalik ang mug. Pero nang saktong pabalik na ako sa kwarto, may napansin akong dumi sa sahig. May mga patak ng buhangin doon na hindi ko mapigilang sundan. Dumiretso ang mga patak na yon sa likod ng mansyon at nang tuluyan na akong lumabas, nangunot ang noo ko nang makita si Tia Sora na tinatabunan ng buhangin ang puntod ni Don Carpio. Tia Sora? Tia Sora, ano pong ginagawa niyo? Jean? Ay, punyeta! Buhay ka pa? Tia Sora, ano pong ibig sabihin nito? At saka, bakit mo hinuhukay ang puntod ni Don Carpio? Hindi mo na kailangang malaman. Ang kailangan mo lang mamatay para mapasakin ang lahat. Tia, teka ho! Tia, teka ho! Nabibigla po yata kayo! Halos tumalon ang puso ko nang tumakbo si Tia Sora palapit sa akin. Hawak ang palang balak niyang ipukpok sa ulo ko. Mabuti na lang at nakaiwas ako agad sa kanya. Sinubukan niyang hampasin akong muli. Kaya hindi na ako nakapagpigil. Itinula ko na siya sa balikat na naging dahilan para matumba siya sa lupa. Tia, sorry po. Hindi ko po sinasadya na saktan ka.
Ano po ba kasing nangyayari sa inyo? Bakit gusto mo akong patayin? Gusto mo talagang malaman, ha? Mula sa pagkakadapa sa lupa bumangon si Tia Sora. Dinampot niya ang pala at saka ko tinitigan ng masama. Ilang beses ko na siyang nakitang galit pero kahit kailan ay hindi ko pa siya nakitang ganito. Parang sobra-sobra ang pagkamuhi niya sa akin. Ang mga mata niya, nanlilisik, puno ng inggit. Dekadang inilagi ko sa pesting mansyon na to. Ilang taon akong nagtiis sa masamang pag-uugali ni Don Carpio. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa kanya, sa'yo lang ipamama ng lahat ng ari-arian niya. Tia, ano ka ba? Wala tayong karapatang piliin kung sino ang pamamanahan niya. Wala nga alam ko. Pero konting konsiderasyon na lang sana sa'yo, Jean. At ikaw, wala ka ring utang ng loob eh. Napakakapal ng pagmumukha mo. Tatanggapin ko na sana ang katotohanan ng hindi man lang ako binigyan ni Don Carpio kahit katiting na pera niya. Pero ikaw na pamangkin ko at pinalaki ko ng buong puso. Napakadamot mo. Hindi naman po ako nagdadamot, Tia Sora eh. Hindi ko lang ho gustong lustayin ng perang hindi naman ako naghirap. Magdamot ka lang talaga. Muli niyang inangat ang hawak niyang pala at sa kanya yun inihagis sa direksyon ko. Naiwasan ko yun ulit pero hindi naiwasang mahagip ng kaunti ang aking balikat. Iindahin ko sana ang sakit pero nawalan na ako ng panahon nang lumapit siya sa akin at hinablot ang buhok ko. Matigas din kasi ang ulo mo eh. Ang sabi ko sa'yo, inumin mo yung kapeng binigay ko sa'yo pero hindi mo ginawa, hindi ba? Kaya ngayon, matitikman mo tuloy ang sakit ng pagkamatay. Ililibing kita katabi ng pinakamamahal mong amo. Tia Sora, tama na po. Kahit patayin niyo ba po ako ngayon, hindi ko pa rin ibibigay sa inyo ang perang ipinamana niya sa akin. Pagtutudahan din po kayo ng mga tao. Wala akong pakialam. Basta't akin ang lahat ng pera. Nagsabunutan kaming dalawa. Habang pilit ko siyang pinalalayo sa akin, siya naman ang pilit na hinahatak ako palapit sa kanya. Halos umiyak na ako sa sitwasyon naming dalawa. Oo, masasabi kong may masamang pag-uugali si Tia Sora, pero hindi ko kailanman naisip na kaya niya itong gawin sa akin, na handa siyang patayin ako sa ngalan ng pera. At dahil hindi naman na ganoon kalakas ang pangangatawan niya, nagawa ko siyang itulak. Pagbagsak niya muli sa lupa, inayos ko ang buhok ko saka pinunasan ng magkabila kong pisngi dahil sa mga luhang iniluha ko. Papatawarin ko po kayo, Tia. Bibigyan ko po kayo ng perang hinihingi ninyo. Pero wag na wag po kayo magpapakita sa akin. Umalis na po kayo rito at magpakalayo-layo. Ano? At sa tingin mo ba bobo ako? Ang hasyendang ito, hindi na uubos ang pera, kaya bakit ako aalis? Pakiusap naman po, Tia. Pakiusap, itigil niyo na to. Hindi ako titigil dahil hindi ko kailanman matatanggap na nakahiga ka sa maraming pera habang kami walang-wala. Tia, ano ba? Kasunod ng malakas kong sigaw, ay biglang lumabas si Tio mula sa loob ng mansyon. Halatang kagigising niya lang at tila hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Akala ko kakampihan niya si Tia Sora, pero nabigla ako nang galit na dinampot niya ang tiya ko at nanghingi ng pasensya sa akin. Hindi pa rin nagpaawat si Tia Sora. Patuloy pa rin siyang nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ni Tio. Bitiwan mo ako, Santiago, para dito sa kinabukasan ng mga anak natin. Gusto ko silang mabuhay, prinsesa. At tayo, hari at reyna. Hindi mo ba yun gusto, ha? Bitiwan mo ako. Tia, pakiusap naman po. Hindi ako papayag na. Hindi na natapos ni Tia Sora ang sasabihin niya nang malakas siyang sinampal ni Tio. Dahil doon, hinimatay si Tia Sora. Sobra-sobra ang paghingi ng pasensya sa akin ni Tio. Ang sabi niya, siya na raw ang bahala at aalis daw sila sa hasyenda bukas ng umaga rin. Nanlulumong pinanood ko sila habang naglalakad papasok sa loob ng mansyon. Gusto kong umiyak. Napakasakit para sa akin na aalis na sila. Kahit papaano, naging kasundo ko naman ang mga pinsan ko. Mahal ko sila. Kaya kong patawarin si Tia Sora. Pero hindi ako sigurado kung kaya ko pa ba siyang pagkatiwalaan pagkatapos ng ginawa niya sa akin ngayon. Tulong! Tulungan niyo ako!
Bumalik ako sa ulirat nang marinig ko ang boses ni Sir Oliver na humihingi ng tulong mula sa malayo. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid. Sinusubukang hanapin siya. Pero imbis na siya ang mahanap, nangunot ang noo ko nang makita ang isang malaking bagay na lumilipad sa ibabaw mismo ng taniman ng kalamansi. Doon ko rin napansin na gumagalaw ang mga halaman na sinusundan ng bagay na yon. Para bang hinahabol. Tulungan niyo ako! Nang muli kong marinig ang boses ni Sir Oliver, saka ko lang napagtanto na nanggagaling pala doon ang sigaw niya. Natataranta, kinuha ko ang pala at saka tumakbo sa taniman ng kalamansi. Habang papalapit ako ng papalapit, unti-unti kong nakikita kung ano yung lumilipad na bagay na yon. Saglit akong natigilan nang mapagtanto ko kung ano yon. Isa yung aswang. Biglang pumasok sa isip ko kung ano ang nakita kong ginagawa ni Tia Sora kanina. Hinukay niya ang libingan ni Don Carpio at isa lang ang malamang na dahilan. At yon ay kunin ng sisiw para makagawa ng panibagong aswang. Tulong! Hoy! Aswang! Tulungan Ako ang niyo habulin ako! mo! Kahit mahirap tumakbo sa gitna ng taniman ng kalamansi na medyo matinik ang bawat tangkay, pinilit ko. Nang tuluyan kong makita si Sir Oliver, nakaupo na siya sa lupa habang ang aswang na may mahabang dila ay papalapit na sa kanya. Pero bago pa ito makalapit, kaagad ko na tong hinampas ng pala. Agad itong napahiyaw sa matinding sakit at bumaling ang atensyon sa akin. Ano? Ako ang harapin mo! Pumailan lang sa paligid ang malakas na hiyaw ng aswang bago siya tuluyang sumugod sa akin. Nang papalapit na siya, hinampas ko siya sa muka. Pero kahit na nasugatan, pilit pa rin siyang sumusugod sa akin. Hahampasin ko na sana siya ulit pero nagkamali ako ng pagwasiwas. Lumipad palayo ang pala habang nahawakan niya naman ako sa magkabilang balikat. Pareho kaming natumba sa lupa. Habang pilit niyang inilalabas ang dila niyang matalas para masugatan ako at makain niya. At dahil masyado siyang malakas, nagawa niyang itusok ang dila niya sa balikat ko. Napahiyaw ako ng malakas. Napakasakit, lalo na nang unti-unti niyang idinidiin ang matalas niyang dila sa sugat kong yon. Hindi pa siya nakontento, idiniin niya pa ang mga kuko niya sa balikat ko. Mahapdi, napakasakit, pero mas nangingibabaw sa akin ang kagustuhang mabuhay. Kaya sinubukan kong kumapit sa isang puno ng kalamansi. Sa isang kakaibang pagkakataon, nakapitas ako ng maraming kalamansi at kinuskus ko yon sa dila niya para patigilin siya sa kanyang ginagawa. Nabigla ako nang umusok ang dila nito at mabilis niya itong ipinasok sa kanyang bibig. Jean! Pumikit ka! Ewan ko ba, pero talagang pumikit din ako ng mariin. Kasunod noon ay narinig ko ang malakas na paghampas at ang pagtalsik ng kung anong likido sa mukha ko. Narinig ko pang umigik ang aswang na nasa harapan ko, pero ilang saglit pa, bumagsak na ito sa akin at naamoy ko ang amoy ng nabubulok na bangkay. Nang imulat ko ang mga mata ko, nakita ko si Sir Oliver na hinatak paalis sa ibabaw ko ang aswang. Sa kanya inilahad ang kamay sa akin. Salamat at iniligtas mo ako. Napatay niyo po yung aswang. Oo, at mukhang isa rin siya sa mga trabahador ng asyenda. Tingnan mo, unti-unti nagbabago ang itsura niya. Hindi lang pala si Papa ang aswang dito. Sir, si Don Carpio nga lang po talaga ang aswang. Kaya lang mukhang lumipat na sa trabahador niya yung sisiw niya. Anong ibig mo sabihin? Akala ko ba nakalibing si Papa kasamang sisiw? Nakalibing nga. Pinahukay ko ng malalim ang libingan tulad ng huling habili niya pero kanina... Kanina ano, Jean? Kanina po hinukay ni Tia Sora. Pinalak niya po akong patayin at mukhang ikaw, pinala niyang ipakain sa aswang. Gago pala yung tiyahin mo eh. Galit na galit si Sir Oliver. Sa sobrang galit niya, sumugod siya sa mansyon at hinanap si Tia Sora. Pero dahil nga hinimatay ito, nang dahil sa ginawa ni Tio sa kanya, hindi niya ito nakausap. Panay ang paghingi ng pasensya ni Tio, pero mukhang si Sir Oliver ang tipo ng tao na hindi tumatanggap ng pasensya, lalo na at matindi ang naging kasalanan. Imbis na kulitin pa si Tio, nagisingin si Tia Sora para magkaharap-harap at mag-usap. Isinama niya na lang kami pabalik sa taniman ng kalamansi.
Kinailangan naming kunin ang sisiw sa katawan ng aswang na ngayon ay bumalik na sa pagiging tao. Ang masaklap pa, nakakain na pala ng iba ang ginawang aswang ni Tia Sora, kaya 2 tao ang namatay. Nakakapanlumo. Kung ininom ko pala ang kape at hindi ko siya napigilan, mas marami pa ang pwedeng nabiktima. Sir Oliver, uminom na po muna kayo ng tubig. Pasensya na ho talaga kayo sa nagawa ni Tia Sora. Ay, hindi ko kayang tanggapin ang pasensya mo, Jean. At saka, may mga namatay na tao nang dahil sa ginawa ng tiyahin mo. Hindi pa nga natin alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari sa pamilya ng mga taong nabiktima. Kung ganon, kailangan talagang ako ni Tia Sora ang ginawa niya. Siya ang pumatay sa 2 taong yun. Tama ka, yan mismo ang pinupunto ko. Pero paano kung magsinungaling siya? O kaya naman sabihin niyang aswang si Don Carpio. Maraming sikreto si Don Carpio na alam ni Tia Sora. At sino namang maniniwala na isang aswang ang tatay ko? Naniniwala nga ako sa kanya eh. Ikaw yun. Mas marami pa rin ang hindi naniniwala. Iisipin lang nilang nababaliw ang tiyahin mo, kaya niya nagawang pumatay ng mga tao. Kung yan ho ang sa tingin mong tamang gawin. Yun ang tama, Jean. Alam kong alam mo yan. Sumang-ayon ako kay Sir Oliver kasi tama naman talaga siya. Tama siya na ang tamang gawin ay ipakulong si Tia Sora. Mabuti na nga lang talaga at mabait si Tio. Nang magising niya si Tia, kaagad niya kaming pinagharap-harap. Galit pa rin talaga siya, nagwawala. At hindi mapigil sa gusto niyang gawin kaya wala kaming ibang pagpipilian kundi magtawag ng mga pulis at ipakulong siya. Kaagad siyang nakulong nang walang kalaban-laban lalo na at si Tio na mismo ang tumistigo sa ginawa niya. 2 linggo matapos makulong si Tia Sora, sumama ako kila Tio para bisitahin siya at kausapin. Kahit na alam ko na hindi pa rin naman magbabago ang isip niya. Anong ginagawa mo rito, ha? Dinadalaw ko ho kayo dahil gusto ko po kayong makausap tungkol po sa mga pinsan ko. Sinira mong buhay ng mga anak ko. Inalisan mo sila ng ina. Walang iya ka talaga. Wala kang utang na loob. Manang-mana ka sa nanay mo. Hindi niyo na po kailangang idamay ang nanay ko rito, Tia Sora. Kapatid niyo po siya. Dugo at laman. Kaya bakit po ganyan ang mga sinasabi niyo tungkol sa kanya? Kasi totoo naman. Ano? Pinalayas mo ang mga pinsan mo sa mansyon mo, di ba? Opo, pinaalis ko na po sila pero binigyan ko sila ng pera. Kinausap ko ng maigi si Tio at sinabihan ko siyang magnegosyo o pamahalaan ng isang sakahan sa hasyenda. At pinili niyang magtayo ng sarili niyang negosyo malayo sa hasyenda dahil nahihiya raw po siya sa ginawa mo, Tia. Hindi mo pa rin ba naiintindihan ang sitwasyon? Hindi. Kahit kailan hindi ko maiintindihan ang punyetang dahilan mo para hindi ibigay sa akin ang mga kondisyon na gusto ko. Mag-isa ka na lang sa buhay, pero maramot ka pa. Maging masaya ka sana. Magiging masaya po talaga ako, Tia Sora. Huwag po kayo mag-alala. Naniniwala kong hindi tunay na magiging masaya ang kagaya mong gahaman sa pera. May pera ka nga, wala ka namang pamilya. Samantalang ako, nakakulong man ako rito. Alam ko na may pamilyang dadalaw sa akin. Dadalawin ka nga po ba nila ng madalas, Tia? Baka kasi balang araw, kalimutan ka rin nila. Lalo na't alam nilang naging mas gahaman ka kaysa sa akin. Naging mahirap gawin ang sinabi kong yon kay Tia Sora. Kasi sa totoo lang talagang nahirapan akong mag-move on sa lahat ng mga nangyari. Hindi pala totoo na kapag marami ka ng pera, sasaya ka na ng lubusan. Mas masaya pa rin ang magkaroon ng kumpletong pamilya na magbibigay ng kulay at saya sa buhay mo. Ang pera nakakaalis ng problema at nakapagpapagaan ng buhay, pero yung saya, mahirap hanapin. Para mahanap ko yung sayang gusto kong maramdaman, sinubukan kong mag-aral ulit. Pinagsabay ko ang pamamahala sa hasyenda at ang pag-aaral, bagay na nagawa ko naman. Naging malapit din ako kay Sir Oliver at sa asawa niya na palaging dumadalaw sa hasyenda sa tuwing may oras sila. Congratulations, Jean! Sa wakas at nakagraduate ka na rin sa kinuha mong kurso na business management. Magaling ka naman na sa pagmamanage nitong asyenda pero talagang nag-aral ka pa ha? Siyempre naman po, sir. Ayoko pong malugi ang hasyenda na ipinamana sa atin ni Don Carpio. Aalagaan ko po ng mabuti ang hasyenda na to sa abot ng aking makakaya.
Napakabait mo talagang bata. Hindi nagkamali si Papa na sa'yo niya ipinagkatiwala ang asyenda. Nakita niya yung potensyal mo. Salamat po sa pagpuri, sir. Huwag po kayong mag-alala at pagbubutihin ko pa ang pagpapatakbo ng hasyenda. Siya nga pala. Isinama ko yung mga anak ko rito. Gusto ko sanang formal na makilala mo rin sila. Lalo na yung kaedad mo. Po? Nako, may kaedad pa po pala ako na anak mo. Parang imposible naman po yan. Ilang taon na po ba kayo? Ang bata niyo po kasing tingnan. 50 anyos na ako. Pagramdam ko tuloy, 20 years old lang ako kung makabata ka. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa kotse para makarating na tayo sa mansyon. Nagluto yung asawa ko ng pagsasaluhan natin. Talaga ho? Nako, hindi na po dapat kayo nag-abala pa. Anong hindi? Pamilya mo kami. Umuwi nga kami rito para sa'yo eh. Sir Oliver naman eh. Huwag niyo naman po akong paiyakin. Totoo naman eh. Halika na. Nasa loob ng kotse ang anak ko. Sana maging tunay na magkapamilya nga talaga tayo. Tinawanan ko lang si Sir Oliver sa sinabi niyang yon sa akin. Tandang-tanda ko yon kasi paano namang hindi? Yun ang dahilan kung bakit nagsimula ang love story namin ng napangasawa ko. Oo, naging asawa ko ang anak ni Sir Oliver. Hindi dahil sa pilitan, kundi dahil talagang nagmamahalan kaming dalawa. Hindi naging mabilis ang love story naming dalawa. May girlfriend kasi siya noong una kaming magkakilala at inis na inis siya sa akin dahil nga pinipilit ni Sir Oliver na maging malapit kami. Pero kalaunan, nang malaman niyang niloloko lang pala siya ng girlfriend niya, sinubukan niya akong ligawan pero ako naman ang may ayaw. Dahil ayoko namang maging rebound. Pero sa hinaba-haba nga naman ng prosesyon, talagang nahulog pa rin kami sa isa't isa. Hindi ko na po ikukwento yung buong love story namin ng asawa ko dahil wala na pong halong aswang. Tuluyan na nga naming naibaon sa limot. Pero alam ko na hanggang ngayon, nasa hasyenda pa rin yung sisiw. Hanggang dito na lamang po, Miss Anne. Sana kahit papaano may napulot kayong aral sa kwento ko. Nagmamahal, Jean. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.